Magandang gabi Sir Bob at sa lahat. Ako si Lizelle na atira sa Makati. Kailan lang po ako nakinig sa stories nyo nung naghahanap ako ng mga kwentong nakakatakot. Itong isishare ko ay nangyari last year nung lumipat ako ng bahay dahil gusto ko nang bumukod. Dapat talaga, June pa lang noon ay nakalipat na ako. Ang kaso, ang daming nangyaring problema kaya na-delay at umabot ng August. Nung una, hindi ako pinayagan ng mga magulang ko na lumipat kaagad ng bahay. Sinasabi nila na palipasin ko muna ang ghost month dahil sa mga paniniwala na malas o kaya may kababalaghan na mangyayari kung lilipat ako ng bahay. Ako naman noong mga panahon na yon ay hindi naniniwala sa mga pamahiin tulad niyan dahil naisip ko na gawa-gawa lang naman yon ng mga matatanda. Isa yung Chinese na paniniwala. Wala naman kaming dahing Chinese. Matigas din ang ulo ko, kaya kapag sinabi ko na lilipat ako, yun talaga ang gagawin ko. Maliit na apartment lang yung kinuha ko. Naka-work from home kasi, kaya sakto rin yung lugar na napuntahan ko. Tahimik lang doon at walang ibang kapitbahay. Malalayo ang pagitan ng mga bahay. Unang gabi ko pa lang, may naramdaman na akong kakaiba doon sa bahay. Nakakaramdam ako ng mga naglalakad o kaya mga ingay kapag nasa kwarto ako. Hindi naman ako yung tipong matatakutin. Ang iniisip ko na lang, baka kasi matagal na rin walang naatira sa bahay na yon. Hinayaan ko na lang. Hanggang sa unti-unti na rin lumalakas yung mga paramdam. May mga nawawala rin akong gamit, tapos makikita ko kung saan-saan. Kahit na alam ko namang hindi ko yun doon nilagay. Madalas din akong nagkakasakit. May pagkakataon pa na may meeting ako sa work. Gabi na nun, kaya nasa loob lang ako ng kwarto. Habang nagsasalita ako sa meeting, sinata ako ng boss ko at sinabi na patigilin ko muna yung bata raw na maingay. Nagtaka ako at ang sabi ko ay wala naman akong naririnig na umiiyak na bata. Baka hindi sa akin nanggagaling yung tunog. Kaso, ako lang naman yung naka-open mic nun. Nag-unmute nga rin yung isang katrabaho ko at sinabing kanina pa raw niya naririnig yung ingay na yon. Hindi ko sinabi sa kanila na mag-isa lang ako sa bahay. Lumabas muna ako ng kwarto para hanapin kung may maingay ba sa kapitbahay. Pero kasi malayo sila sa kinaroroonan ko at wala akong nadidinig. Ang ingay lang ay yung mga sasakyan. Pero kakaunti lang ang dumadaan. Nagpatuloy kami sa meeting kahit na sinasabi nila na may naririnig silang pag-iyak ng bata. Hinayaan ko na lang yon hanggang sa matapos ang meeting namin. Tulog na ako noong mga oras na yon. Nang bigla akong naalimpungatan dahil para bang nakaramdam ako ng kaba at parang may naatitig sa akin. Madalas akong nagigising ng alanganing oras. Tapos pairamdam ko ang daming matang naatingin sa akin. Kapag natutulog kasi ako, naapatay talaga lahat ng ilaw. Di ako nakakatulog ng maliwanag. Laging ganun, kaya lagi akong kinukulang sa tulog. Ayoko ring sabihin sa mga magulang ko nun dahil baka masisi ako sa paglipat ko ng ghost month. Ayoko rin na pagsisihan ang desisyon ko dahil para sa akin, okay na okay yung bahay tapos mura pa ang upa. Isang gabi, sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang bigat ng katawan ko at dahil mag-isa lang ay kailangan ko pa rin kumilos kahit na may sakit. Sa pagkakatanda ko ay 2 AM na yon. Tumayo ako sa higaan para kumain at uminom ng gamot. Paglabas ko ng kwarto, naarinig ako ng ingay. Pero wala namang tao pagbukas ko ng ilaw. Wala ring pusa o ibang hayop na pwedeng gumawa ng ingay. Ang taas nga rin ng lagnat ko nun, kahit na uminom naman ako ng gamot. Hindi talaga yun bumababa. Gusto ko na sanang tumawag sa bahay para may makasama ako. Pero ayoko na silang istorbohin, lalo at madaling araw pa. Habang nagluluto ako ng noodles, biglang nagbukas yung gripo sa banyo. Patak-patak muna kaya sinarado ko. Hindi ko matandaan kung naiwan ko ba yung bukas kanina. Nang kumakain na ako,
bigla na namang nagbukas yung gripo sa CR. Pero nung time na yon, mas malakas na yung buga ng tubig. Kaya kahit pabigat sa pakiramdam, dali-dali ko yung pinatay. Nagtaka ako kung may leak ba o may sira yung gripo. Pero mukhang wala naman. Bumalik ako sa pagkain. Nang makarinig ako ng takbuhan na parang nanggagaling sa kwarto ko. Hindi ako nagkakamali nun dahil mabibigat yung mga yabag, kaya rinig ko talaga. Dahil nga hindi ako takot nun, sinilip ko. Pero wala namang tao. Inisip ko na baka nag-i-imagine lang ako dahil nga masama yung pakiramdam. Nang makainom ulit ng gamot, bumalik na ako sa higaan, pero hindi makatulog. Ang alam ko lang, sobrang bigat ng ulo ko at ang init sobra ng katawan. Yun bang ang taas na ng lagnat ko at nanginginig na rin yung kalamnan ko. Nakapikit lang ako pero hindi makatulog. Pinakiramdaman ko ang paligid, yung feeling na parang may naatayo sa gilid ko. Hindi lang siya isa, kundi parang marami sila. Nilalakasan ko ang loob ko dahil ayokong matakot. Kapag kasi nagsimula na akong matakot, tuloy-tuloy na yon. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng ingay. Hindi ko maintindihan ang salita pero maingay sila at nakakarindi. Sa tuwing titingnan ko ang paligid at iilawan gamit yung phone ay wala naman akong ibang kasama sa kwarto. Iniisip ko pa rin na baka dala lang yon ang trangkaso ko. Pinilit kong matulog dahil baka paggising ko kinabukasan, maayos na ang pakiramdam at hindi ko na maramdaman yung kakaiba. Pero walang nangyari. Di ako dinadalaw ng antok. Nang imulat ko ulit ang mga mata, may napansin akong parang mga anino o itim na figura. Kahit madilim ang paligid ay pansin ko yon. Tapos namumula pa yung mga mata nila na naatingin sa akin. Hindi ako maagalaw nun. Kahit na makasigaw ay hindi ko magawa. Nanginginig lalo ang kalamnan ko. Hindi ko ba alam kung dahil yon sa lagnat o may nangyayari ng misteryo sa bahay na nilipatan ko. Ang tagal kong naatitig sa kanila pero parang hindi umuusad yung oras. Hindi rin sila gumagalaw. Basta naatayo lang sila at parang naatitig sa akin. Tapos may ingay sa paligid. Muli akong pumikit para magdasal. Ilang santo na ngayon natawag ko para lang gumaan yung pakiramdam ko. Unti-unti naman ay parang gumaan ang paligid pero mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Muli kong minulat ang mga mata at nang maagalaw na ako, kinuha ko yung cellphone at inilawan ang kwarto. Wala na yung mga figura. Pagkagising ko noon kinaumagahan, may lagnat pa rin ako. Inisip ko na lang na masamang panaginip yung nangyari sa akin kagabi kahit na alam ko naman sa sarili na totoo yung nangyari. Kaso, hindi lang yon yung gabing nakita ko sila. Halos gabi-gabi na kapag nagigising ako ng biglaan, mararamdaman at makikita ko sila. Minsan kapag biglaang tingin, may nakikita akong naglalakad. Pero sa tuwing bubuksan ko ang ilaw ay mawawala sila. May naimbitahan akong kaibigan tapos sa bahay siya natulog. Magkatabi kami sa higaan dahil wala namang ibang kwarto. Ayoko naman na sa sofa siya patulugin. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako. Pagtingin ko sa kanya, nagulat pa ako dahil nakaupo siya sa tabi ko tapos nakatitig lang sa akin. Hindi siya nagsasalita. Mas weird pa yon kesa sa mga anino na nakita ko nung may sakit ako. Tinawag ko siya pero hindi siya kumikibo. Binuksan ko ang ilaw tapos tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. Hindi siya kaagad nagsalita pero nagmamasid siya sa paligid. Nainis pa ako kunwari kasi nga ang weird niya umasta. Hanggang sa sinabi niya sa akin na ang daming araw kaluluwa sa bahay na yon na pinapasok ko. Kilala ko yung kaibigan ko na to dahil nakabukas ang third eye niya. Pero di ko naman alam na sasabihin niya yon sa akin dahil di naman siya yung tipo na lahat sinasabi kapag may nakikita o nararamdaman siya. Kinausap niya ako at tinanong kung kailan ba ako lumipat
Nagsinungaling kasi ako nung una dahil akala niya ay June ako lumipat. Kumbaga, hindi ko siya na-update na August ako lumipat. Pero sinabi niya na yung mga kaluluwa raw na nasa bahay na yon, galing daw yon sa labas. Kaya daw isa sa mga pamahiin na bawal lumipat ng bahay kapag ghost month dahil yung mga ligaw na kaluluwa, parang ini-invite mo sila na tumuloy sa bahay na lilipatan mo. Kapag daw kasi pumatak ng ghost month, diyan na yung sobrang daming galang kaluluwa. To be exact, August 17, 2024 ako nang lumipat doon sa apartment. From August 4 hanggang September 2 ang ghost month last year. Ako naman, biglang natakot sa mga kwento niya. Na mabuti raw, hindi ako kinukuha ng mga kaluluwang yon. Nabanggit ko na lang din sa kanya yung nangyari nung may sakit ako. Hindi raw yun basta masamang panaginip lang dahil pangitain raw yun. Ako naman, mas natakot sa mga pinagsasabi niya. Kaya matapos nung araw na yon, nagsabi ako sa magulang ko na uuwi na ako sa bahay. Iniwan ko muna yung mga gamit ko dun sa apartment. Dinala ko lang yung laptop ko, pati ilang mga damit. Ang payo sa akin nitong kaibigan ko ay lumipat na lang ako ng bahay pagtapos na ang ghost month dahil baka mas malala pang kaluluwa ang matangay ko. Kinuha ko na lang yung mga gamit ko noong October na. Lumipat ako ng ibang apartment matapos yon. Gusto ko rin kasi talagang bumukod at maging independent. Yung nalipatan kong bahay, mas peaceful, mas tahimik. At ni minsan, hindi ako nakapanaginip ng masama at hindi rin mabigat sa pakiramdam. O siguro tulad nga ng sabi ng kaibigan ko, ako talaga yung nagdala ng katatakutan dun sa dati kong nirentahan. Doon ko lang din mas naintindihan na minsan pala hindi lang haka-haka ang kwento at pamahiin ng mga matatanda at maski yung ibang mga tradisyon. Nangyayari din pala ang mga yon kahit sa panahon ngayon. Siguro ako, kailangan ko lang maranasan para maniwala ako. At simula rin nun, nahilig na ako sa pakikinig ng mga true horror stories. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Bob. Sana ay may time kayo para mabasa itong kwento ko. Hello po. Ako si Yula, taga Tondo. Matagal na rin akong silent listener ninyo, Sir Bob. Lahat nga po ng kwento nyo ay napainggan ko na. Pati yung mga katrabaho ko, ito palagi yung pinapakinggan namin. Bigla ko lang din naisip na what if ibahagi ko naman yung kwento ng tita ko. Tungkol ito sa ghost month. Mga pamahiin at paniniwala na sinasabi nila. Ilang beses na rin ako nakarinig ng ganyang paniniwala ng mga Chinese na nagbubukas nga raw ang gate of the underworld kapag ganyang panahon. Kadalasan ay mga bandang August yan hanggang September nangyayari. Dati ko pa alam ang tungkol sa ganito kasi nga may mga narinig na akong kwento ng mga magulang at tita ko, lalo yung nangyari sa kanya. Isa sa mga paniniwala kapag ghost month ay ang pagpapakasal. Yung pamilya ng mama ko nagmula sa relihiyosong angkan. Kumbaga, yung mga ganyang paniniwala ay hindi totoo sa kanila. Samantalang yung pamilya ng napangasawa ng tita ko, dahil may lahing Chinese, malakas ang paniniwala sa ganyang mga bagay. Nung malaman ng mga magulang ng lalaki na magpapaasal sila ng August, tumutol sila dahil alam nila ang pwedeng mangyari. Baka raw pasukin ng kamalasan ang pagsasama ng dalawa o kaya may isa sa kanila ang maagang mamatay. Nakakatakot naman kasi yun pakinggan, pero hindi naniwala ang tita ko. Dahil para sa kanya, yung mga ganong paniniwala ay lipas na. Walang patotoo dahil ang August daw ay isang normal na buwan lang. Walang pintuan na mga gutob na kaluluwa o hungry ghost ang magbubukas. Kahit natutol ang mga magulang ng lalaki, itinuloy pa rin nila ang kasal. Nung una raw, maayos naman ang takbo ng relasyon nila. May mga alitan pero normal lang yon.
naayos naman agad. Hanggang sa dumating ang sunod-sunod na kamalasan sa kanila. Madalas na raw nagkakasakit yung lalaki. Nalugi yung negosyo nila at naghirap sila. Mukhang nangyayari naman talaga yun sa totoong buhay. Ganun talaga. Kumbaga, may mga pagsubok na bigla na lang darating sa buhay. Pero lahat ng nangyayari sa kanila, sinisisi ng mga magulang ng lalaki sa araw ng pagpapaasal nila. Nataon kasi yon sa Ghost Month. Palagi silang nag-aaway dahil nga sa paniniwalang yon. Kahit na nakabukod na si tita, palaging pinapaalala na malas ang kasal nila. Nagagalit daw si tita noon dahil bakit kailangan pang ganoon ang sabihin sa kanila. Sino ba naman ang hindi magagalit kung ganoon ang palaging nadidinig? Hindi pa nagtatagal ang kasal nila na aksidente yung lalaki at namatay. Sobrang bigat sa kalooban ni tita yon dahil mahal na mahal niya yung asawa niya. Naalala ko pa noon, bata pa lang ako nang magpunta kami sa bahay nila para makiramay. Tapos nagkagulo pa nga sila dahil yung parents ng lalaking namatay sinisisi si tita. Kung sana raw ay nakinig siya na hindi muna sila magpaasal ng ganong petsa, ay sana maayos ang buhay nila. Hindi natigil yung away nilang yon. May mga umawat na nga. Si tita, sinisisi yung mga magulang ng asawa niya dahil sa kakasabi nila ng ganoon. Kumbaga, parang na-atrakto nila yung kamalasan kaya nagkatotoo. Matibay talaga ang paniniwala ni tita na yung mga nangyari sa kanila ay hindi dahil sa pagpapaasal nila noong Ghost Month. Huling araw na ng lamay. May matandang babae na nagpunta. Ang sabi ay malayong kamag-anak daw siya. Habang naatitik siya sa asawa ni tita na namatay, umiiling siya. Ilang sandali pa, nilapitan niya si tita. Andoon ako kasi katabi ko si tita na nakatulala lang. Ako kasi yung paborito niyang pamangkin. Kinausap ng matanda si tita at sinabi sa kanya na matagal na raw walang kaluluwa ang asawa niya. Nagtaka naman si tita noon kung anong sinasabi ng matanda. Akala ko nga ay aawayin niya rin dahil napataas na yung boses niya sa pakikipag-usap. Ang sabi ng matanda na yung asawa niya raw ang naging alay sa mga gutom na kaluluwa dahil bukas daw ang lagusan nila nung nagpaasal sila. Ang asawa niya raw ang naging alay sa kanila. Hindi naman alam ng matanda kung kailan sila nagpaasal. Ang panahon daw kasi kung saan lumalabas ang mga kaluluwa ay hindi para sa panahon ng bagong simula. Simula pa lang daw nung kasal nila, nakakapit na sa kanila ang kaluluwang natawag nila. Iyak doon ng iyak si tita dahil ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Sinisisi na rin niya ang sarili niya kung bakit namatay yung asawa niya. Kasi siya raw talaga ang gusto na ikasal sila agad-agad kahit willing naman maghintay yung asawa niya. Kaso ay mahal na mahal rin siya nito kaya kahit labag sa mga magulang niya ay pumayag din siya. Hindi nagtagal. 3 days after mailibing ng asawa niya, ang saklap na namatay si tita. Mas pinili niyang sumunod na doon sa asawa niya. Hindi namin alam kung may kinalaman pa ba yon sa Ghost Month o dahil din sa labis niyang kalungkutan. Simula rin nang mangyari yon, pati kami ay naniwala na sa Ghost Month at sa mga galang kaluluwa. Hindi naman siya alam ng karamihan dahil usually pamahiin yon ng mga Chinese. Pero may iba ring mga Pilipino at ibang lahing naniniwala dito at nangyayari din pala talaga siya. Kaya tuwing Ghost Month, iba-iba yan. Usually tuwing August hanggang September. Alam ko na agad na maraming galang kaluluwa sa paligid kaya hindi ko rin ginagawa yung mga pinagbabawal. Wala din namang mawawala kung paniniwalaan ko, lalo na kung nangyari na rin sa isa sa mga malalapit kong kamag-anak. Ito lang po ang kwento ng tita ko, sir. Sana ay manarit ninyo at ma-feature sa inyong channel. Magandang gabi, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig.
Ako si Mark, taga Sorsogon. Isa sa bonding naming buong pamilya ay ang pakikinig sa mga kwento nyo. Dahil lahat kami, maski yung mga anak ko, ay mahilig sa mga kwentong nakakatakot. Marami na akong karanasan sa katatakutan at isa itong ibabahagi ko sa unang karanasan kong hindi makakalimutan. Binata pa lang ako nang mangyari to. Mag-isa lang ako sa bahay. Noong mga panahon na to, girlfriend ko pa lang yung asawa ko. Malayo siya, kaya bibihira lang kaming magkasama sa bahay. Bali bagong lipat ako nito, siguro 2 buwan pa lang. Hindi ko pa alam yung mga sinasabi nilang may kumakatok kapag 10 oras ng gabi. Pero bibihira yung mangyari. Madalas lalo kapag ghost month. Naniniwala naman ako sa ganyan pero hindi masyado. Yun bang maraming kaluluwang pagala-gala dahil bukas daw yung lagusan nila sa afterlife. Maraming pamahiin at paniniwala tungkol dyan. Pero mas naniniwala kasi ako noon na wala namang nagagawa ang mga multo o mga kaluluwa. Kasi nga, patay na sila. Sa dami ng mga pamahiin, ang hirap na masundin lahat. Sa pagkakaalam ko, August ang simula tapos magtatapos ang September, mga 1st or 2nd week. Pero depende, iba-iba bawat taon. Dumating yung unang araw ng ghost month. Alam ko yon dahil panay ang tawag ni nanay at nagbababala ng mga bawal gawin. Ako naman, panay oo lang sa kanya kahit na hindi ko naman gagawin. Unang linggo nun, wala akong naramdaman. Hanggang sa isang gabi, nakalimutan ko yung sapatos ko sa tapat ng pinto. Ang sabi, mas bawal yon kapag ghost month. Kasi parang imbitasyon yon ng mga kaluluwa na pumasok sa bahay nyo. Nagising ako sa himbing ng tulog ko. 3 beses na may kumatok. Akala ko nga ay yung girlfriend ko. Minsan kasi, bigla na lang siyang darating. Tapos sakto na Thursday pa nun. Wala siyang pasok sa work. Pagkabukas ko ng pinto, sobrang dilim sa labas. Walang ibang tao. Hindi ako matatakutin kaya walang ibang pumasok sa utak ko. Lumingon pa nga ako sa paligid, baka ako nagtatago lang. Bago ko isara yung pinto, nakaramdam ako ng malamig na hangin na papunta sa katawan ko o yung para bang dumaan sa akin. Hinayaan ko na lang. Sinara ko na yung pinto. Gabi-gabi yung naulit. May kakatok na 3 beses tapos pabubuksan ko ng pinto. Kahit na hindi ko tinatanong kung may tao ba. Siguro kasi ay antok ako nun at naalimpungatan kaya wala akong pakialam. Hindi na yun natigil. Hanggang sa napansin kong pabigat ng pabigat ang pakiramdam sa bahay. May napapansin na rin ako na parang sino o ano sa paligid ko. Kapag biglang tingin, biglang may maglalakad. O kaya parang may tao sa banyo. Kasi kahit anong oras, nagbubukas yung gripo. Ilang beses din, nagpunta sa bahay yung girlfriend ko. Doon siya nagstay ng 2 days. Palagi niyang sinasabi na hindi siya mapakali sa bahay kasi ang dami niyang nararamdaman. Minsan daw, habang nasa banyo siya, may tumapik daw sa braso niya, kaya nagulat siya. Ang sabi ko, lahat naman yata ng lugar ay may mga multo. Ilang araw pa noon ang lumipas, palagi pa rin may kumakatok sa pinto. May isang beses na nagbukas ako, galit na galit kasi naiistorbo ang tulog ko. As usual, walang tao pagbukas ko. Lumabas pa nga ako para hanapin yung lukulukong nagbibiro sa akin. Pero malinis sa kalsada. Kahit yung mga katabi kong bahay, halatang patay na mga ilaw at tulog na. Nang gabing yon, naging mas malala ang nangyari sa akin. Pinangungot ako dahil may nakita akong anino na gustong kunin yung kaluluwa ko. Basta tanda ko yung panaginip ko na yon. Nang minsang naligo ako, nakarinig ako ng kalabog. Minsan naman, may tumatapik din sa braso ko, katulad ng nangyari sa girlfriend ko. Sunod-sunod na kamalasan din ang nangyari sa akin, tulad ng nagkasakit ako, nawalan pa ako ng trabaho, at hirap makahanap ng trabaho. Naging mainitin din ang ulo ko.
Palagi rin kami nag-aaway doon ng girlfriend ko. Tapos dagdag pa yung bigat sa pakiramdam sa di ko mawaring dahilan. May time pa nga noon na naisipan ko na magbigti kasi para bang wala na akong pag-asa sa buhay. Nung araw na magtangka nga ako, dumalaw si nanay dahil ilang beses na nila akong tinatawagan at hindi ako sumasagot. Wala na kasi akong gana sa buhay nun. Doon din niya napansin na parang may kakaiba sa loob ng bahay. Hindi niya ako iniwan at doon siya nagstay. Siya rin mismo ang nakasaksi na may kumakatok nga kada gabi. Bala ko sanang buksan dahil naiinis na ako, pero pinigilan niya ako. Ang sabi ni nanay, kapag daw may kumakatok tuwing gabi, magtanong muna. Kung walang taong sumagot, ay huwag kong pagbuksan. Dahil ghost month pa rin noong mga panahon na yon, maraming kaluluwa ang ligaw, liwaliw at naghahanap ng pwede nilang terhan. Kapag binuksan ko yon, ibig sabihin pinapapasok ko sila sa bahay ko. At bawat kaluluwa daw na yon ay may dalang kamalasan. Naikwento ko yung mga naranasan ko. Ang sabi ni nanay na pagpasok na raw ako ng kaluluwa. May lahing inchik yung side ni nanay kaya mahilig sila sa mga ganitong paniniwala. Ang ginawa niya, nag-insenso siya sa buong bahay. Tapos ay nilagay din siya ng bowl sa labas ng bahay. May laman yung mga pagkain, prutas at candies. Mga alay din daw yon sa mga kaluluwa. Ipinagdasal din namin ang katahimikan ng bahay, pati na yung mga kamag-anak naming yumauna. Mga 3 beses niyang ginawa to. Hanggang sa parang magic na kuminhawa yung pakiramdam ko, pati yung bahay. Pinagalitan pa nga ako ni nanay dahil hindi ako nakikinig sa mga payo niya. Kaya simula nun ay naging masunurin na ako at sineseryoso ko talaga tuwing darating ang ghost month. Naipasa ko rin tong paniniwala ko sa mga anak ko. Nangyari pala tong karanasan ko mga 14 years ago na. Magandang araw po sa mga nakikinig, lalo sa inyo, Sir Bob. Isa po ako sa mga listeners nyo simula pa 2023. Lagi na rin po ako nag-aabang sa mga stories nyo. Hanggang sa maisipan ko na rin ibahagi ang kwento na naranasan namin ng mga kaibigan ko. Ako nga pala si Ann, taga Ortigas. Nangyari ito taong 2018. Kaatapos lang ng graduation namin ito. Dahil tapos na kami mag-aral sa college, naisipan namin mag-travel muna bilang reward na rin sa mga sarili namin bago kami magtrabaho at maging abala sa kani-kanyang mga buhay. Yung unang plano namin, October kami gagala. Pero yung isa sa mga kaibigan namin ay lilipad na sa ibang bansa ng buwan na yan. Kaya naisipan namin na mas mapaaga at sa last week of August na lang. 3-day trip ang plano namin. Dahil nakatira na kami sa syudad, gusto namin ay sa probinsya naman kami pupunta para naman makalanghap ng sariwang hangin. 5 kaming magkakaibigan. Ako, si Sunshine, Nika, Annalyn at yung nag-iisang lalaki sa amin, si Nicolo. May dala kaming sasakyan at si Nicolo ang naging driver namin. Naarating kami sa hindi kilalang resort, somewhere in Laguna. Nakita lang namin yon sa isang Facebook group at wala pa gaanong reviews yung page nila. Pero trinay pa rin namin dahil mukhang maganda naman. Naisip nga namin na baka scam, pero pagpunta namin doon ay ang ganda pala ng lugar. Tahimik at presko. Kami lang yung mga guests, tapos 3 staff lang yata yung naroon. 3 rooms yung kinuha namin. 2 babae sa isang room, tapos solo si Nicolo. May signal naman pero hindi ganon kalakas. Saka ang plano namin noon ay no cellphones. Pwede namang kumuha ng pictures pero more on bonding at usap-usap kasi mamimiss namin ang isa't isa pagkatapos noon. Unang araw namin, nagpunta kami sa ilog. Hindi naman yun masyadong malalim
pero sobrang linaw at lamig ng tubig. Doon kami nakapwesto sa may batuhan kung saan parang mini falls. Ang saya namin noon, panikwentuhan, tawanan. Hanggang sa tumayo si Sunshine at Nika para maghanap ng magandang lugar para magpicture. Yung dalawa kasing yun ang mahilig talaga sa mga pictures. Lumalayo na sila, habang kami naman ay nakatingin lang sa kanila. Bundok na rin kasi yon, tapos puro puno lang yung nakikita namin. Ilang sandali pa, tinawag nila kami. May ipapakita raw. Umahon kami para puntahan sila. Nakita namin na parang may maliit na sementeryo doon. Hindi siya sementeryo na may mga lapida, pero may mga bato na nakapatong-patong lang. Nagbibiroan pa kami noon na baka doon nilibing yung mga ninuno nila. Si Annalyn ang pinakamalokong kaibigan namin. Lahat sa kanya ay biro. Kaya ang ginawa niya, lumapit siya doon sa may mga bato. Tapos hubiga siya at inilapat yung mga kamay niya. Nagsasalita rin siya ng parang Latin pero biro-biro lang. Ewan ko kung anong ibig sabihin niya nun, pero parang pinaghalo-halo na lang niya yung mga salita. Tapos natawa-tawa pa. Nang tumayo siya, inisa-isa niya yung mga bato. Lumapit na rin kami kasi naging interesado kami sa ganong setup ng libingan. Iniisip ko na maliit na lugar lang kasi yon, kaya baka siguro wala silang libingan. Naisip ko na baka doon nilagay yung mga bangkay, pero kakaunti lang naman ang mga yon. May mga nakaukit sa bato, tapos may marka ng pula. Pangalan lang mismo ang nakalagay. Walang date kung kailan pinanganak o namatay. Ang creepy din kung makita yon, lalo at magdidilim na. Tapos may mga weird pang ingay sa paligid namin. Hindi lang basta yun agos ng tubig o huni ng mga ibon, pero mas nangibabaw yung ingay at tawanan namin. Paano ba naman, si Annalyn, ang daming birong ginagawa. Yung boses pa naman niya kapag nagbibiro, talagang kuha ang kiliti namin. Hanggang sa maabalik na kami ng tinutuluyan. Pagpasok sa kwarto, nakaramdam ng hilo si Annalyn. Siya kasi yung kasama ko sa kwarto nun, kaya napansin ko na sumama yung pakiramdam niya. Nagtanong ako kung gusto ba niya ng gamot kasi baka nabigla kanina o nalabigan dahil sa tubig. Uminom naman siya ng gamot pero walang nangyari. Mas lalong sumama yung pakiramdam niya. Nag-alala kami kasi sobrang init na niya. Ilang sandali pa, nung balak na namin siyang dalhin sa ospital, bigla siyang nagwala. Nagsalita siya ng kung ano-ano tapos pa iba-iba pa ng boses. Sa sobrang lakas nga niya, hindi siya mapigilan ni Nicolo. Nakuha na rin namin yung atensyon ng mga staff kaya pinuntahan kami sa kwarto. Tinali nila si Annalyn. Sinabi ng isang babae na baka sinasaniban raw. Natakot kaming lahat kasi bakit ganoon ang nangyari. Inusisa nila kami kung saan ba kami nagpunta. Hanggang sa nabanggit namin yung nangyari sa biruan namin doon sa parang libingan malapit sa ilog. Doon nila nakumpirma na dahil daw sa ginawa namin kaya nabastos daw namin yung mga kaluluwang naroon. Lalo na at ang daming kaluluwa na nagsilabasan ngayong buwan daw. Bali yung mga nakalibing daw doon na walang mga pamilya at kada ghost month nag-aalay sila ng mga buhay na manok bilang paggalang na rin sa mga kaluluwa maging sa mga elemento na atira doon para maging payapa ang lahat. Kaso ang ginawa daw namin ay binastos sa pamamagitan ng pagbibiro. Si Annalyn pa naman ang may pinakamalalang ginawa. Lalo na nung humiga siya. Para daw iniisip ng mga kaluluwa na siya ang balak ialay. Kung hindi raw maaagapan ang nangyari kay Annalyn, tuluyan na raw siyang kukunin kapag nagsara na ang lagusan ng mga kaluluwa. Bali isasama na yung kaluluwa niya sa kabilang buhay. Pati kami sobrang kabado na kasi paano namin ipapaliwanag sa pamilya niya yung nangyari. Hindi naman kasi kami naniniwala sa mga ghost month na yon, kahit nakarinig na rin kami dati ng tungkol doon. Pero nung time na yon, kami na mismo ang nakasaksi ng mga nangyayaring kakaiba, kaya naniwala kami.
Ang sabi ng staff, mag-alay daw kami doon ng pagkain, prutas, sigarilyo, at humingi ng tawad, humiling ng katahimikan nila. Tapos yung isang staff naman ay nagpatawag din ng albularyo na naatira lang malapit para maatulong sa sitwasyon. Ginawa namin ang lahat ng yon. Nag-alay kami doon sa area. Patuloy rin kami sa pagdarasal at paghingi ng tawad. Yung albularyo naman, pilit na pinapakiusapan ang mga elemento at espiritu na sana ay mapatawad kami at matahimik na. Mahigit isang araw din ang inabot namin bago maging okay ang lahat. Unti-unti ay naging maayos si Annalyn. Ikinuwento namin sa kanya ang lahat dahil wala daw siyang naaalala. Bago kami umalis, nag-alay ulit siya ng pagkain at yosi at humingi ng tawad sa pambabastos na ginawa niya. Simula nang mangyari yon, naging malaking parte na ng buhay namin ang Ghost Month. Tuwing sasapit yon, hindi namin napigilang isipin ang dinanas namin. Ang dapat na masayang bakasyon ay nauwi sa nakakatakot na experience.